Nobela ni Nena. Libreng Tagalog stories para sa'yo. Para kay Ana, ang buhay sa syudad ay tila laging nagmumula sa parehong umaga at gabi. Nagiging isa na lamang itong malaking blur ng deadlines, meetings at traffic jams. Sa kanyang corporate na trabaho sa opisina, napagtanto ni Ana na ang buhay na ito ay nagiging nakakapagod na. Nakakasawa na talaga to. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang reflection sa office window ng ika-18 palapag. Malayo sa kanyang paboritong beach view sa mga surf videos sa YouTube, naisip niyang gusto niyang makatakas. Isang hapon, habang naglalakad sa may cafeteria ng kanilang opisina, nakarinig si Ana ng kwentuhan ng kanyang office mates tungkol sa Siargao, ang surfing capital ng Pilipinas. Alam mo, parang ang saya-saya daw doon, ani Maya, ang kanyang seatmate sa trabaho. Tumutok si Ana at nagtanong, talaga? Ano meron sa Siargao? Beach, surfing, chill vibes. Parang perfect para sa mga stressed na tulad natin, sagot ng kaopisina. Sa mga kwentong iyon, biglang nagliyab ang isang ideya sa isipan ni Ana. Naisip niyang marahil ito na ang oras para hanapin ang katahimikan. Hindi man siya eksperto sa surfing, hindi niya ito hinayaang maging hadlang. Nagsimula siyang mag-research, nag-ipon ng lakas ng loob at pera, at naglaan ng ilang araw para sa kanyang impulsive na paglisan. Nag-leave siya sa opisina ng at least 2 linggo. Isang umaga, dala ang isang backpack at isang malaking bag ng pangarap. Lumisan si Ana sa Maynila. Bahala na, bulong niya sa sarili habang sumasakay ng eroplano patungong Siargao. Ang paligid ng Siargao ay bumungad sa kanya na parang isang bagong mundo. Malayo sa ingay ng syudad, napapalibutan siya ng kahangahangang tanawin ng bukid at karagatan. Grabe, ibang klase pala dito, sambit ni Ana sa sarili, na para bang nawala ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Pagdating sa kanyang guest house, nagbukas ang pintuan sa isang lugar na agad na nagbigay sa kanya ng sariwang simoy ng dagat. Ilang linggo akong magiging malaya dito. Bulong niya habang pumapasok sa kanyang kwarto na may malaking bintana na nag-aalok ng tanawin ng dalampasigan. Hindi inantay ni Ana na lumipas ang kanyang unang umaga sa Siargao, sa loob lamang ng kwarto. Agad siyang nagbihis ng swimsuit at tumungo sa Cloud9, ang sikat na surf spot sa isla. Habang tumutok sa mga naglalaro sa alon, naramdaman niya ang kakaibang excitement na tila ba nagiging bahagi na siya ng kalikasan. Nakakita siya ng isang grupo ng mga nagtuturo ng surfing sa tabi ng dalampasigan. Astig to, sigaw niya sa sarili. Walang ano-ano, lumapit si Ana sa isang surfing instructor na tila nangingibabaw sa kanyang gwapo at charismatic na anyo. Hi, I'm Carlos. Gusto mo ba matuto mag-surf? Sabi ng lalaki na may kasamang ngiti na nagbigay liwanag sa maulap na umaga. Hala? Oo, gusto ko! Sagot ni Ana na hindi makapaniwalang nasa harap na niya ang isang gwapong surfing instructor. Habang itinuturo ni Carlos kay Ana ang basic techniques, hindi siya makapaniwala sa saya at kaba na nararamdaman niya. Ang bawat pag-ikot ng alon ay tila isang bagong pahina sa libro ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, unti-unti nang nakilala si Ana ng iba't ibang tao sa isla. Nakilala niya si Troy, ang kaibigan ni Carlos at kapwa surfing instructor, na laging kasama ni Carlos sa pagtuturo. Napagtanto rin niya ang kwento ni Amanda, isang mayaman at magandang babaeng dating estudyante ni Carlos, na tila ba nag-iwan ng malaking marka sa puso niya? Sa bawat patak ng alon na sinasalubong ni Ana, tila ba iniwan na niya ang lahat ng kanyang problema sa syudad. Narito siya ngayon, naglalakbay sa maliit na isla ng Siargao, naghahanap ng katahimikan, ng sarili, at marahil, ng isang pag-ibig na mas matindi pa sa alon ng karagatan. Sa bawat pagdaong ni Ana sa alon, hindi niya napapansin na ang mata ni Carlos ay mistulang nagiging spotlight na itinutok lamang sa kanya. Sa tuwing nagtatagumpay si Ana na bumangon sa surfboard, tila ba nagiging mas maliwanag ang ngiti sa labi ni Carlos. Okay Ana, next step. Try natin ang pop-up, like this, sabi ni Carlos habang ipinapakita ang tamang paraan ng pag-akyat mula sa surfboard. Parang push-up? Tanong ni Ana na may kalahating pangangatog sa takot. Oo, pero itong pop-up, di mo masyadong idadapa yung katawan. Dapat straight agad. Paliwanag ni Carlos na sa kanya ipinakita ang tamang pagkakagawa.
Hindi gaanong nahirapan si Ana sa pag-improve ng kanyang skills. Sa tuwing nagtatagumpay siya, may kasamang pag-angat ng kanyang sariling kumpiyansa. Isang hapon, habang nagpa-practice si Ana na sumakay sa mga mataas na alon, kitang-kita ni Carlos ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon at saya. Grabe ka, Ana! Galing mo! Papuri ni Carlos nang mabangon ito mula sa alon. Ngunit sa likod ng ngiti ni Carlos, may bahid ng kakaibang damdamin na tila ba naguunat mula sa kanyang puso. Hindi niya na-gets agad kung ano ito, ngunit isang ngiti ang nagbigay daan sa kanyang sariling realisasyon. In one of their breaks, habang nakaupo sa tabi ng mga surfboards, nagtanong si Carlos kay Ana, "Bakit ka ba nag-decide mag-surf dito sa Siargao?" Si Ana, habang inaayos ang kanyang buhok na basa sa salt water, ay sumagot ng, "Gusto ko lang ng break eh. Sobrang pagod na ako sa trabaho sa syudad. Parang gusto ko naman muna ng tahimik at masaya." "Parang gusto mo ng konting adventure." Sabay tingin ni Carlos sa malayo, tila ba may iniisip. "Oo, exactly. At sabi sa akin dito sa Siargao, masarap mag-adventure." Sagot ni Ana na napansin ang tila pag-iiba ng ekspresyon sa mukha ni Carlos. Sa paglipas ng mga sandali, mas lalong naging malapit sina Ana at Carlos. Paminsang magkasabay sila sa paglalakad sa baybayin pagtapos ng mga lessons, o kaya naman ay sa mga simpleng kwentuhan habang naghihintay ng tamang alon. Hindi nila napapansin ang paglipas ng oras, lalo na tila ba lumilipas ito ng mabilis kapag sila'y magkasama. Sa isang hapon, matapos ang matagumpay na surfing session ni Ana, nagyaya si Carlos ng masinsinan na usapan sa tabi ng kanilang surfboards. "Ana, gusto mo bang mag-dinner mamaya? Dito lang sa beachfront. Masarap yung mga seafood dito." Napatango si Ana ng walang pag-aatubiling sabihin, "Sige, game. Excited na ako makatikim ng Siargao's best seafood." Sa nasabing dinner, mas napansin ni Carlos ang tinik ng puso niya kapag kasama si Ana. Parang iba't to Pulong ni Carlos sa kanyang sarili, na tila ba napagtanto ang isang bagay na hindi pa niya kayang aminin. Hindi maiwasan ni Ana na mapansin sa tuwing tumitingin si Carlos sa kanya. Ngunit iniintindi niya na lamang ito bilang isang uri ng paghanga ng kanyang guro. Ngunit, sa likod ng tingin ng binata, nararamdaman ni Carlos ang isang hindi maipaliwanag na kakaibang damdamin na lalong nagbigay sigla sa kanyang araw. Sa paglipas ng gabi, habang inuubos nila ang mga in-order na ihaw na isda, hindi napansin ni Ana ang hindi malilimutang sulyap sa kanya ni Carlos. Dito na nagsimula ang tila bang pagbabago ng tadhana, at sa pag-ikot ng mga bituin sa kalangitan, hindi maikakaila ang pag-usbong ng isang bagong damdamin na walang sino man sa kanilang dalawa ang makapipigil. Matapos ang masayang dinner ni Ana at Carlos sa baybayin ng Siargao, may isang shadow na biglang sumulpot sa liwanag ng buwan. Si Amanda, ang dating estudyante ni Carlos, ay biglang lumitaw mula sa dilim ng gabi. Naglakad si Amanda patungo sa kinaroroonan ni Ana at Carlos, dala ang kanyang kakaibang ganda at alindog, ngunit sa kagustuhang makita ang binata ay hindi nito napansin na nandun din si Ana. "Carlos!" Tawag ni Amanda na puno ng excitement. Agad siyang naglakad patungo sa dalawa, ngunit ang masilang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala nang makita si Ana sa tabi ng lalaki. "Who's this?" Sabay tingin kay Ana na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang pagdating. "Oh, Amanda! Ikaw ba yan? Long time no see!" Sabi ni Carlos na nagtatago ng kanyang pag-aalala. "Meet Ana, she's my new surfing student." Napansin ni Ana ang mabilisang pag-iba ng expression sa mukha ni Carlos. Tila ba may itinatago itong hindi maganda. "Hi, Amanda. Nice to meet you." Pati ni Ana ng may ngiti, ngunit ang kanyang mabilisang pagtingin kay Carlos ay nagdudulot ng bahid ng kaba. "Ay, Carlos, akala ko ba ako lang ang estudyante mo na itinuturoan mo ng mga bagay-bagay dito sa isla?" Sabi ni Amanda na may bahid ng selos sa boses. Si Carlos, na napipilitang maging magalang, ay sumagot, "Well, Siargao is open for everyone who wants to learn, diba? And besides, it's not like you live here permanently." Lalo pang nadagdagan ang tensyon sa pagitan ni Ana at Amanda. Bagamat nagmamaganda sa harap ng isa't isa, nararamdaman ni Ana ang pagkakaroon ng malalim na kahulugan sa pagitan ni Carlos at Amanda. Nang tumahimik ang karagatan, biglang nagyaya si Amanda. "Guys, why don't we all have dinner together? Catching up tayo and para makilala ko pa si Ana ng mas mabuti."
Napakunot noo si Ana ngunit pumayag siya nang walang mali siya. Sure, why not? Para mas masaya. Although medyo busog na kami ni Carlos. Nagpunta ang tatlo sa isang bukas na resto bar na may mga ihaw-ihaw. Ang kanilang dinner ay puno ng awkwardness, sa kabila ng mga pilit ng ngiti at kwentuhan. Ang bawat segundo ng pagkakababad ni Amanda kay Carlos ay tila nagiging eksenang pinanood ni Ana na unti-unting napipilitang itago ang kanyang nararamdaman. Sa pagtatapos ng gabi, nagdesisyon si Amanda na magpaalam na. Well, it's nice seeing you again, Carlos. Sana bukas or anytime soon ako na ulit ang turuan mo. Sabi ni Amanda na may halong landi sa boses habang kagat ang labi. Nang naglakad na palayo si Amanda, napansin ni Carlos ang sulyap ni Ana. Ana, I'm sorry about that. I didn't expect her to show up here. Paliwanag ng instructor. Wala yun, Carlos. Part ng experience, sagot ni Ana. Ngunit ang kanyang pagtingin ay nagpapahayag ng kakaibang damdamin. Sa kabila ng pagsasalita, alam ni Ana na may mga bagay na hindi niya masasabi ng direkta. Ang inakala ni Ana na masayang bonding dinner time kasama si Carlos ay nauwi sa isang super awkward na pagkakataon nang dumating si Amanda na nagyaya pa na kumain sila. Kung kailan pa unti-unting may nade-develop na feeling si Ana kay Carlos, saka naman may balakid na dumating. Sa likod ng mga palm tree at magagandang tanawin ng Siargao, may isa pang karakter na nagtatago sa alon ng mga nararamdaman. Si Troy, kaibigan at kasama ni Carlos sa pagtuturo ng surfing, ay may lihim na pagtingin kay Ana. Si Troy, nakilala sa kanyang pagiging cool at masayahin, ay mas masalimuot ang damdamin sa puso. Sa tuwing makikita niya sina Carlos at Ana na magkasama, napupuno ng lungkot ang kanyang puso. Sa kanyang sarili, itinatago ni Troy ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi niya pwedeng pagmulan ng gulo ang kanilang magandang samahan. Ang saya, di ba? Sambit ni Troy sa sarili habang nakaupo sa tabi ng kanyang surfboard, nakatitig sa malayo, habang sina Carlos at Ana ay nagpa-practice ng surfing sa kabilang bahagi ng baybayin. Palagi niyang iniiwasan na magpahalata, laging nagdadala ng kanyang malakas na tawa at kwelang jokes sa harap ng kanilang grupo. Ngunit sa kanyang mata, may nararamdaman na kahit siya mismo ay hindi maintindihan. Kaya naman tuwing may nalalaman siyang masayang pangyayari kina Carlos at Ana, nagpapakatino siya na parang wala lang. Isang araw, habang nagtatago sa lilim ng isang puno, napagtanto ni Troy na kailangan na niyang harapin ang kanyang mga nararamdaman. Grabe, Troy, gising-gising ka naman dyan. Dapat masaya ka para sa kanilang dalawa, sambit niya sa kanyang sarili. Subalit hindi kayang palabasin ang namumuong pangungulila sa kanyang dibdib. Habang siya'y nagmumuni-muni, napansin niya si Ana na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hey Troy, tagal mo naman nakatayo dyan para kang statwa biro ni Ana na may kasamang ngiti. Oh, sorry ha. Kailangan ko lang mag-isip-isip sandali. Sagot ni Troy, napilit na nagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Troy, parang iba ka. Okay ka lang ba? Tanong ni Ana na alam ang tunay na damdamin ng kaibigan. Oo, okay lang. Basta masaya kayo ni Carlos. Sambit ni Troy na nagtatago ng kanyang insecurities. Pero sa likod ng lahat, sa kanyang mga mata, nakikita ni Troy ang pagsasama ni Ana at Carlos. Nararamdaman niya ang tila pait ng pagkatalo, ngunit nagpapatuloy siya sa pagiging mabuting kaibigan para sa kanilang dalawa. Ang kanyang lihim na nararamdaman ay unti-unting nagsisimulang umusbong at ang damdamin ng pangungulila ay tila ba nagiging malakas na alon na hinihila siya palayo sa kaligayahan ng iba. Isang gabi na pag-isipan ni Ana, Carlos at Troy na mag-bonfire at magpalitan ng mga kwento. Wait lang guys, mag-CR lang ako, sabi ni Carlos. Dito na napagtanto ni Troy na hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Umupo siya sa tabi ni Ana. Ana, can I tell you something? Bulong ni Troy na palingon-lingon kung babalik na ba si Carlos. Oo, Troy, ano ba yon? Sabi ni Ana na may kuryosidad sa kanyang mga mata. Nangilid ang luha sa mga mata ni Troy, ngunit hinilan niya ang sarili upang ipakita ang kanyang lakas. Ana, alam mo ba? Mula nang dumating ka dito, parang nagbago ang lahat. Masaya ako para sa inyo ni Carlos, pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. I have feelings for you. Nabigla si Ana sa kanyang sinabi.
Nanatili siyang tahimik, tila ba hinihintay ang sarili na bumaba ang mga alon ng damdamin bago magsalita. Troy, salamat sa pagiging tapat mo. Alam mo, sobrang saya ko dito sa Siargao. Pero alam mo rin, si Carlos kasi eh. Oo, alam ko, Ana. Okay lang yon. Hindi mo na kailangan tapusin ang sasabihin mo. Basta gusto ko lang maging totoo sa sarili ko. Gusto ko lang umamin sa'yo. Nahihirapan kasi ang kalooban ko. Sabi ni Troy, na sumubok ngumiti upang itago ang kirot na nararamdaman. Habang nagtatagal, parang naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ngunit sa pag-amin ni Troy, tila ba nabawasan ang bigat sa kanyang puso. Bagamat nasaktan, alam niyang ito'y bahagi ng paglalakbay sa puso. I'm back guys, pagbati ni Carlos na umupo muli kasama nila. Oh, ba't parang ang lungkot niyo? Tanong nito sa kanila. Wala yon pare. May naikwento lang akong sad story kay Ana. Sagot ni Troy habang si Ana ay tila nagulat sa palusot ng binata. Sa sumunod na araw, medyo naging iba ang feeling ni Ana sa paligid. Medyo nagkaroon ng bigat, lalo na dahil may nararamdaman na siyang feelings para kay Carlos, habang si Troy ay may nararamdaman naman para sa kanya. Si Carlos, nabitbit ang kanyang surfboard ay naglalakad patungo sa baybayin kung nasaan si Ana nakatambay. Grabe, di ba? Sobrang ganda ng sunset dito sa Siargao, sabi ni Ana. Oo nga, Ana. Sobrang ganda. Parang ikaw, sambit ni Carlos na may napakataas na tono ng kanyang tinig. Napangiti si Ana sa narinig, ngunit sa kanyang mga mata may halong kaba at pangangamba. Hindi niya alam kung paano gagawin sa kumakabog niyang puso. Si Carlos, sa kabila ng kanyang masikreto at malalim na nararamdaman, ay lalo pang lumapit sa dalaga. Ana, can I tell you something? Sabi ni Carlos. Na tila ba nagtatanong na rin kung papayagan siyang magsalita. Tiningnan siya ni Ana nang may kislap sa mga mata. Sige, Carlos. Ano ba yon? Naghanda si Carlos ng hininga at naglakas loob. Alam mo ba? Nung una kitang nakita, hindi ko akalain na magiging ganun ako kasaya sa pagtuturo ng surfing. At ngayon, parang iba na. Parang may kulang kapag wala ka. Gusto ko lang sanang malaman mo na mahal na kita, Ana. Napalunok si Ana, hindi alam kung paano iaangkop ang mga salitang narinig niya. Tila ba ang mundo'y tumigil saglit habang inuunawa niya ang naging pahayag ni Carlos. Carlos, ako rin, umpisa ni Ana, ngunit nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya ang lambing sa mga mata ni Carlos. Alam niya kung gaano kahirap ang buksan ang sarili sa pag-ibig, lalo na't may kahalo itong takot at pangamba. Hindi mo kailangang sagutin agad, Ana. Alam kong mabilis yung narinig ko, pero gusto ko lang maramdaman mo kung gaano kita kamahal, sambit ni Carlos, na bumaba ang tingin, tila ba hinihintay ang anumang sasabihin ni Ana. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at sa pagitan ng kanilang mga daliri ay naglalaro ang mga alon ng damdamin. Subalit sa kabila ng magandang pag-amin ni Carlos, may bumabalot na malamig na hangin. Muling bumukas ang alon ng lihim at pangarap, at isang yugto ng pag-amin ang nagbukas sa kanilang harapan. All this time, nakatingin sa kanila sa malayo si Amanda. Hindi nito naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit kitang-kita niya ang pag-holding hands nila. Nagpasya siya na hindi niya sasayangin ang mulang pagbabalik sa Siargao para lamang matalo sa bagong estudyante ni Carlos. Naglakad siya papunta sa kanila. Carlos! Tawag ni Amanda na tila ba may kakaibang excitement sa boses. I was thinking, what if we catch up somewhere private? Dito lang tayo sa tabi ng shore. Nagtagpo ang tingin ni na Carlos at Ana sa narinig. Hindi inasahan ni Carlos ang pagdating ni Amanda at sa kabila ng pag-amin ng kanyang nararamdaman kay Ana, hindi niya kayang maging bastos o saktan ang loob ni Amanda. Sige Amanda, sandali lang, sagot ni Carlos na tila ba hindi rin alam kung ano ang mangyayari sa kanilang pag-uusap. Umiling si Ana tila ba nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Medyo na-shock siya sa mabilisang pangyayari. Hindi niya alam kung paano magre-react. Kakasabi pa lang ni Carlos na mahal siya nito pero sumama agad sa babaeng nakapang sexy na swimsuit para mag-usap. Carlos, alam mo ba kung gaano ang sinakripisyo ko sa trabaho at buhay ko in general sa Manila para lang makabalik ako dito sa Siargao at makita ka? Tanong ni Amanda sa binata. Na-appreciate ko naman ang effort mo, Amanda. Pero gaya nung una mong punta dito, hanggang pagiging instructor lang ang pwede kong maibigay sa'yo. Oo, maganda ka at mayaman, pero wala akong nararamdaman sa'yo.
Sa mga salitang iyon ay nadurog ng husto ang puso ng dalaga. Napabuntong hininga ito ng malalim. Sad lang, ayoko naman ipagsiksikan ang sarili ko sa taong walang feeling sa akin. Pagkasabi noon ay naglakad na lang palayo si Amanda. Sa tinutuluyang kwarto naman ni Ana, halatang magulo ang isip niya. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Bulong nito sa sarili. Hindi niya alam kung paano susolusyonan ang kaguluhan na bumabalot sa kanyang paligid. Nararamdaman niyang tila ba may mga damdamin siyang nasisira sa harap ng kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Ana na dalawa na pala sa kanyang mga kasamahan ay may nararamdamang espesyal sa kanya. Ang seryosong pagmumukha ni Carlos na naglalaman ng pagmamahal at ang malungkot na mga mata ni Troy na puno ng pangungulila. Dagdag pa dito ang muling pagbabalik ni Amanda na nagdulot ng komplikasyon sa kanilang munting mundo sa isla. Sa mga sandaling ito ng kanyang pag-iisa, naglakbay si Ana sa mga alaala ng mga masasayang araw sa Siargao. Ipinagdiwang niya ang mga unang hakbang niya sa buhangin, ang pag-angat mula sa surfboard sa ilalim ng paos na araw, at ang mga ngiti at tawanan kasama si Carlos at Troy. Ngunit habang bumabalik ang mga masasayang alaala, hindi niya maiwasang madama ang nararamdaman ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Nang makatanggap siya ng text message mula kay Carlos na nag-aalok makipag-usap, nagdesisyon si Ana na mag-isa muna sa kanyang kwarto. Gusto niyang magkaroon ng panahon para isaalang-alang ang mga damdamin na bumabalot sa kanyang puso. Sa kabilang panig ng baybayin, naglalakad ng malungkot si Amanda, hindi alam ang gagawin. Naupo ito sa tabi ng puno ng mangga malapit dalampasigan kung saan walang tao. Walang kwentang bakasyon. Sayang lang ang effort at pag-look forward ko dito. Galit ng sigaw ng dalaga. Nakalaunan ay pinagsisipa ang puno sa tabi niya. Hindi na malayan ni Amanda na may nakaupo pala sa taas ng puno ng mangga, at dahil sa pagsipa niya dito ay nauga ang puno at nabali ang sanga na inaapakan ng lalaki, enough para malaglag ito sa buhanginan. Shocks. Sorry po sir, hindi ko sinasadya. Hindi ko na malayan na may tao pala dyan sa taas. Nasaktan ka ba? Sambit ni Amanda na puno ng pag-aalala. Okay lang ako, miss. Kasalanan ko din naman at umakyat pa ako dito sa puno para lang magmukmok. Sagot ng lalaki habang pinapagpaga ng sarili ng mga buhangin. Matapos nito ay unti-unting umakyat ang mga mata nito sa mata ni Amanda. Tila ba ramdam nila pareho ang bigat ng puso ng isa't isa? Sorry talaga kuya. Nagmumukmok lang din ako kaya ko nasipa itong puno. Sabi ni Amanda. Broken-hearted kasi I guess. Same here, sagot ni binata. Anyway, I'm Amanda, what's your name? Sabi naman ng dalaga. Oh, it's Troy. Surfing instructor ako dito sa isla. Tara, mag-surfing na lang tayo. Turuan kita kung di ka marunong. Mas okay yon kesa mag-iyakan tayong dalawa dito. Napangiti si Amanda sa sinabi ni Troy. Sure, I would love to learn how to surf again. Sa mga puntong ito ay nagkatinginan ang dalawa na may ngiti sa mga labi, tila puno ng pag-asa. Sa kabilang banda, hindi naghintay pa si Carlos. Pinuntahan na niya si Ana sa tinutuluyan nito sa isla. Ana, can we please talk? Pagsusumamo ni Carlos sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas ito. Carlos, sure, we can talk. Umupo ang dalawa sa beachfront terrace ng kwarto ni Ana. Kinausap ko na si Amanda. Pasensya ka na at pinagbigyan ko lang. Gusto ko din kasi natapusin ng formal ang kung ano man ang iniisip niyang namagitan sa amin noon. Estudyante ko siya dito sa isla many months ago. Sweet siya at masiyahin pero hanggang dun lang kami. Kahit holding hands hindi namin nagawa, iyon ay dahil wala akong nararamdaman sa kanya. Paliwanag ng lalaki. Dagdag pa nito. Willing akong i-give up ang pag-surfing instructor ko kung nagsiselos ka na kung sino-sino ang nakakasalamuha ko. Willing akong maghanap ng ibang trabaho. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Carlos. May tiwala naman ako sa'yo. Sagot ni Ana. Kung magiging tayo ay gusto ko lang na maging tapat ka sa akin lagi. Kahit hindi mo ako kasama. Hinawakan ni Carlos ang mga kamay ni Ana. Kung gusto mo, willing akong sumama sa'yo sa Maynila. Kahit mag-janitor lang ako, walang problema sa akin. Gusto ko lang mapatunayan sa'yo na hindi kita kayang ipagpalit. Ikaw na talaga ang tinitibok ng aking puso. Sa puntong yon ay natouch ang puso ng dalaga. Carlos, hindi mo naman kailangan magsakripisyo ng ganon. Pero seryoso si Carlos. Ayos lang yon, Ana.
Buo na ang aking pasya. Ready na akong makipagsapalaran sa Maynila, basta makasama lang kita. Hindi na napigilan ni Carlos at Ana sa bugso ng kanilang damdamin at agad silang nagyakap ng mahigpit. Mahal kita, Carlos, sambit ni Ana. Mahal din kita, Ana. Matapos bumitaw sa pagkakayakap ay pawang namumula ang pisngi ng dalawa at mga nakangiti. Sa di kalayuan sa dagat, may napansin si Ana na pamilyar na figura. Si Troy ba yun? Pagtataka ng dalaga. Oh, si Troy nga. At mukhang kasama si Amanda. Parang ang saya-saya nilang dalawa, oh. Sagot naman ni Carlos. Nagkatinginan na lang sila ni Ana at biglang natawa. At least mukhang happy ending naman pala ang lahat, sabi ni Ana. At dyan nagtatapos ang kwento ni Ana, isang office girl sa Maynila na nagpunta ng Siargao para lang makalimot sa stress ng trabaho, pero babalik sa syudad ng may boyfriend na. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and subscribe.